Maagang dumating si Lyra Monteverde sa paaralan, gaya ng nakasanayan. Ang malamig na simoy ng hangin sa umaga ay dumarampi sa kanyang balat habang maingat ng inaayos ang uniforme. Planchado, malinis at maayos ang tiklop. Bilang isang lady guard sa prestihiyosong paaralang iyon, hindi lamang seguridad ang kanyang dala, kundi disiplina at dignidad. Hindi siya basta-bastang guard lang. Si Lyra ay isang babaeng may pangarap, may pinaglalaban at may pinanghahawakang prinsipyo sa buhay. "Good morning, Ma'am Lyra!" Bati ng isang guro habang papasok. Ngumiti siya ng bahagya. "Good morning po!" Tahimik lamang siya palagi. Hindi siya yung tipong palakausap. Para sa iba, suplada siya. Para sa iba naman, intimidating. Pero sa totoo lang, pagod lang siya. Pagod sa buhay, pagod sa responsibilidad, pagod sa pagiging matatag kahit wala nang masasandalan. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang dahilan kung bakit siya nandito. Ang kanyang pamilya sa probinsya, ang kanyang mga magulang na may sakit, ang kanyang kapatid na nag-aaral pa. Hindi siya pwedeng bumigay. Habang abala siya sa pagbabantay sa gate, may isang malakas na tunog ng motorsiklo ang umalingaw-ngaw sa paligid. Napalingon ng lahat. Isang binatang naka-uniform ng paaralan, pero gusot ang polo. Hindi maayos ang suot ng ID at may mapang-asar ng ngiti sa labi. Si Kenji Alvarez. Kilalang pasaway, kilalang gwapo, at kilalang sakit ng ulo ng mga guro. Huminto siya sa harap mismo ni Lyra. "Good morning, Miss Guard." Nakangiting bati niya. Hindi siya pinansin ni Lyra. Sinilip lamang niyang orasan. "Late ka na." Malamig niyang sabi. Ngumiti si Kenji. "Para sa'yo hindi na." Napatigas si Lyra at tumingin sa kanyang diretsyo. Matapang, walang emosyon. "Hindi ako natutuwa sa ganyang biro. Sundin mo ang patakaran. Late ka, so hindi ka papasok." Nagkibit balikat si Kenji. Kung papasukin mo ako?" "Tungkulin ko to. Hindi ako nagpapapasok ng late." Lumapit si Kenji ng konti. Kung sabihin kong gusto lang talaga kitang makita?" Napakunot ang noo ni Lyra. "Lumayo ka." Pero imbis na umatras, lalo pang ngumiti si Kenji. "Ang sungit mo talaga, no? Pero bagay sa'yo." "Last warning." Seryoso niyang sabi. Sandaling natahimik ang paligid. Kahit ang ibang estudyante ay napapatingin na sa kanila. Sa unang pagkakataon, napansin ni Kenji na iba si Lyra. Hindi siya natitinag. Hindi siya nagpapadala. Hindi siya tulad ng ibang babae na madaling mapangiti. At doon nagsimula ang kakaibang interes niya. "Fine, hindi na ako papasok ngayon." Sabi niya sabay taas ng kamay. Tumalikod siya at paandar na sana ng motor nang muli siyang tumingin kay Lyra. "Pero babalik ako bukas, ha?" Hindi sumagot si Lyra. "Hanggang sa mapansin mo na ako." At tuluyan na nga siyang umalis. Tahimik ang paligid, pero sa loob ni Lyra, may kung anong gumalaw. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa inis. Pasaway. Bulong niya. Pero hindi niya alam na ang simpleng araw na yon ay simula pala ng isang kwentong babago sa kanyang buhay. Kinagabihan, habang naglalakad si Lyra pa uwi, pagod na pagod ang kanyang katawan. Dumaan siya sa isang maliit na karinderya at bumili ng simpleng hapunan. Habang kumakain, napansin niyang isang matandang babaeng walang kasama. Nilapitan niya ito. "Nay, okay lang po ba kayo?" Ngumiti ang matanda. Oo iha. Salamat." Ibinigay ni Lyra ang kalahati ng kanyang pagkain. Hindi siya mayaman pero marunong siyang magbigay. At doon makikita ang tunay niyang ganda. Hindi lamang sa muka,
kundi sa puso. Samantala, sa kabilang banda ng bayan, si Kenji ay nakaupo sa isang madilim na kwarto. Tahimik, malungkot, hindi tulad ng imahe niyang masayahin at pasaway sa paaralan. Sa mesa, may isang litrato, isang pamilya, pero siya lang ang wala. Hindi niyo naman ako kailangan eh. Bulong niya. Kinuha niya ang susi ng motor. At least, may dahilan na ako bukas. Ngumiti siya hindi dahil masaya siya, kundi dahil may gusto siyang balikan. Ang babaeng hindi natitinag sa kanyang mga kalokohan. At sa unang pagkakataon, ang pasaway na si Kenji ay nagkaroon ng dahilan para magbago. At ang matatag na si Lyra ay unti-unting papasukin ng isang taong magpapayanig sa kanyang mundo. Muling sumikat ang araw sa parehong paaralan at gaya ng dati, naroon na naman si Lyra Monteverde sa kanyang pwesto. Matatag, tahimik at walang bahid ng emosyon sa kanyang muka. Ngunit ngayong araw, may kakaibang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Parang may hinihintay siya at hindi niya yun gusto. Eksaktong 7:00 ng umaga, nagsimulang dumagsa ang mga estudyante. Isa-isa niyang sinusuri ang kanilang ID, ang kanilang uniforme, at ang kanilang oras ng pagpasok. Lahat ay maayos, lahat ay kontrolado, hanggang sa napapikit si Lyra. Ay, hindi pa rin nagbabago. Bulong niya. At tulad ng inaasahan, dumating na naman si Kenji Alvarez. Pareho pa rin. Magulo ang buhok, nakangisi, at tila ba walang pakialam sa mundo. Huminto siya sa harap ni Lyra. Tinanggal ang helmet at dahan-dahang ngumiti. Good morning ulit, Miss Guard. Hindi siya pinansin ni Lyra. Late ka na naman. Ganun pa rin? Kahit para sa akin. Walang espesyal dito. Ouch! Masakit yun ah. Sabay hawak sa kanyang dibdib. Akala ko pa naman progress na tayo eh. Napatingin ng matalim sa kanya si Lyra. Wala tayong tayo. At wala ring progress. Late ka, kaya hindi ka papasok. Sandaling natahimik si Kenji. Pero imbis na magalit, ngumiti lang siya. Okay. Nagulat si Lyra. Hindi ako papasok, pero babalik ulit ako bukas ah. At sa susunod na araw pa. At sa susunod pa. Napakunot ang noo ni Lyra. Sayang lang ang oras mo. Hindi, worth it. At muli, umalis si Kenji. Ngunit ngayong pagkakataon may iniwang marka ang kanyang mga salita. Lumipas ang mga araw at sa bawat araw na yun, bumabalik si Kenji. Late pa rin, pasaway pa rin, pero may kakaibang pagbabago. Hindi na siya sumasagot pa balang. Hindi na siya nang aasta ng sobra, hindi na siya nanggugulo. Salip, tumitigal siya sa harap ni Lyra. Ngumingiti at tahimik na umaalis kapag hindi pinapapasok. Hanggang isang araw, good morning. Simpleng bati ni Kenji. Napatingin si Lyra. Iba ang tono nito. Walang yabang, walang biro. Late ka pa rin. Alam ko, kasalanan ko. Hindi agad nakasagot si Lyra. Pero, pwede bang magtanong? Dagdag niya. Hindi siya sumagot. Bakit ka laging ganito? Laging seryoso? Laging parang may dinadala? Napatingin si Lyra sa kanya. Trabaho ko to. Hindi lang yun. Sagot ni Kenji. Tahimik, diretso ang tingin niya. At alam kong hindi ka ganito dati. Napakunot ang noo ni Lyra. Anong alam mo? Ngumiti si Kenji ng bahagya. Wala pa, pero gusto kong malaman. Hindi mo kailangang malaman. Gusto ko. Mariin niyang sabi. At sa unang pagkakataon, hindi agad nakapagsalita si Lyra. Parang may kung anong bumangga sa kanyang puso.
Isang bagay na matagal niya nang kinukubli. Kinahaponan, habang pauwi si Lyra, may napansin siyang pamilyar na motor sa gilid ng daan. Nakatayo roon si Kenji. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya. "Hindi ba obvious? Inihintay ka." "At bakit?" "Para siguraduhin na makakauwi ka ng maayos." Napairap si Lyra. "Hindi ko kailangan ng bantay." "Alam ko, pero gusto ko." "Sayang lang ang oras mo. Masayang kung wala akong gagawin." Napailing si Lyra at naglakad niya. Pero kasunod niya pa rin si Kenji. Hindi nangungulit, hindi nagsasalita. Tahimik lamang na naglalakad sa kanyang likod. Hanggang sa makarating sila sa kanto. "Huwag ka nang sumunod. Huling kanto na." "Hindi ko kailangan." "Alam ko, pero hayaan mo na ako." Sandaling natahimik si Lyra at sa hindi niya maintindihang dahilan, hindi na siya tumutol. Pagdating sa bahay, napansin ni Lyrang isang maliit na papel sa kanyang bulsa. Kinuha niya yun, isang simpleng sulat. "Hindi ako perpekto. Pasaway ako, oo. Pero gusto kong magbago. Hindi para sa iba, kundi dahil sa'yo. Kenji." Napahawak si Lyra sa papel. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o matatawa o maiiyak. Ay, baliw. Bulong niya, pero sa kanyang mga labi, unti-unting sumilay ang isang ngiti na matagal nang nawala. Samantala, sa kabilang banda, nakaupo si Kenji sa kanyang motor, nakatingin sa malayo. "Ang hirap pala." Bulong niya. Hindi madali ang pagbabago. Hindi madali ang pagpigil sa sarili. Pero sa unang pagkakataon, handa siyang subukan. Hindi dahil may utos, hindi dahil may parusa, kundi dahil may taong gusto niyang patunayan na kaya niyang maging mas mabuti. At sa tahimik na gabi, dalawang pusong magkaiba ang mundo ang unti-unting naglalapit. Isang babaeng takot muling masaktan at isang lalaking handang magbago para sa kanya. Hindi na maikakaila, may nagbago. Hindi lang kay Kenji Alvarez, kundi pati na kay Lyra Monteverde. Sa mga sumunod na araw, hindi na tulad ng dati ang bawat umaga sa gate ng paaralan. Nandoon pa rin si Lyra, mahigpit, seryoso at responsable. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, may bahagyang pag-aantabay at hindi niya iyon gustong aminin. Eksaktong 7:00, napatingin siya sa orasan. Wala pa. Bakit ko hinahanap? Bulong niya sa kanyang sarili. Mabilis siyang umiling, pilit binabalik ang dating katigasan ng kanyang muka. Ngunit maya-maya, napapikit siya. At sa pagkakataong yun, hindi niya napigilang bahagyang ngumiti. Dumating si Kenji pero iba na siya ngayon. Maayos ang buhok, nakatupi ng tamang manggas. At higit sa lahat, hindi siya late. Huminto siya sa harap ni Lyra, dahan-dahang tinanggal ang helmet. "Good morning." Mahinahon yung bati. Napatingin si Lyra sa kanya mula ulo hanggang paa. Tila hindi siya makapaniwala. "Himala, on time ka." "Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Babalik ako." "Hindi yan ang punto ko. Sige na, sumunod ka na sa loob." Saglit na natagilan si Kenji. "Iyon na yun? Ano ba bang gusto mo?" "Akala ko pa naman may good job man lang." Napairap si Lyra. "Pumasok ka na." Ngumiti si Kenji. Pero sa pagkakataong yun, hindi na siya nagbiro pa. "Salamat." Mahinahon niyang sabi at tuluyan siyang pumasok sa paaralan. Mula noon, tuloy-tuloy ang pagbabago ni Kenji. Hindi na siya nahuhuli, hindi na siya napapagalitan. Unti-unti siyang naging estudyanteng maayos. At lahat ng yun napapansin ni Lyra. Pero hindi lamang siyang nakakapansin. "Oy, Lyra!"
Sabi ng kapwa guard niyang si Mang Tonyo. Napansin mo? Yung batang pasaway umayos na. Tahimik lamang si Lira. Para bang may inspirasyon? Dagdag pa nito sabay ngiti. Hindi siya sumagot, pero sa loob-loob niya alam niya ang dahilan. At iyon ang mas lalong nagpapagulo sa kanya. Isang hapon, matapos ang duty ni Lira, naglakad siya pauwi gaya ng dati. Tahimik, simple, pero hindi na siya nagulat nang marinig ang pamilyar na boses. Hatid ulit kita? Napahinto siya. Nasa likod niya si Kenji. Hindi na kailangan. Alam ko nga yun, pero gusto ko pa rin eh. Kenji. Sige, hindi kita pipilitin. Maglalakad lang ako sa tabi mo. Sandaling natahimik si Lira. At tulad ng dati, hindi na naman siya tumutol. Habang naglalakad sila, walang nagsasalita. Pero hindi awkward. Tahimik lang pero may kakaibang kapayapaan. Hanggang sa... Nga pala, bakit ka nga pala naging guard? Tanong ni Kenji. Napatingin si Lira sa kanya. Trabaho to. Hindi lang yun. Hindi naman ganun kasimpleng mamata mo eh. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Kenji. Parang may tinatago kang sakit. Tumahimik si Lira at sa unang pagkakataon, tinamaan siya. Diretso at hindi niya iyon nagustuhan. Wala kang alam. Malamig niyang sabi at naglakad siya ng mas mabilis. Pero hindi sumunod si Kenji. Nanatili lamang siya sa kanyang kinatatayuan. At ayokong manghimasok. Napahinto si Lira. Pero kung kailangan mo nang makikinig, andito lang ako. Tahimik, walang lumingon. Pero malinaw sa puso ni Lira, narinig niya yun. Kinagabihan, hindi mapakali si Lira. Paikot-ikot siya sa maliit niyang kwarto. Paulit-ulit sa isip niya ang mga sinabi ni Kenji. Napaupo siya at unti-unting bumalik ang maaalaala. Isang ospital, isang kama, isang lalaking nakahawak sa kanyang kamay. Lira, magpakatatag ka. Babalik ako pangako. Pero hindi na ito nakabalik. Isang aksidente, isang pagkawala. At simula noon, pinili ni Lirang wag nang magtiwala. Wag nang magmahal. Wag nang umasa. Hindi na yun mauulit pa. Bulong niya, pilit pinipigilan ng luha. Samantalang, sa kabilang banda, si Kenji nakaupo sa harap ng kanilang bahay. Tahimik, hawak ng isang lumang notebook. Binuksan niya ito, puro sulat, mga pangarap, mga plano, mga pangakong hindi niya natupad. Ay, ang gulo ko talaga. Bulong niya. Napatingin siya sa langit. Pero gusto ko nang ayusin. Sa unang pagkakataon, hindi na siya tumatakbo sa problema. Hinaharap niya na ito. Dahil sa isang babae na hindi niya inaasahang magiging dahilan ng kanyang pagbabago. Kinabukasan, muling nagkita ang kanilang mga mata sa gate. Pero ngayon, iba na ang tingin ni Lira. Hindi na puro inis. May halong pag-iingat at konting takot. Habang si Kenji, mas determinado, mas seryoso at mas totoo. At sa gitna ng unti-unting paglapit ng kanilang mga mundo, ang mga lihim na matagal na nakatago ay nagsisimula ng magparamdam. Mas naging tahimik ang mga sumunod na araw. Hindi dahil walang nangyayari, kundi dahil parehong nag-iingat sina Lira Monteverde at Kenji Alvarez. Sa bawat umaga sa gate, naroon pa rin ang dati nilang routine. Si Lira na mahigpit na nagbabantay at si Kenji na maagang pumapasok. Pero may kakaiba. Hindi na sila gaanong nag-uusap. Walang biruan, walang kulitan, walang asaran.
At iyon ang mas lalong nagpapabigat sa pakiramdam. Isang umaga, habang abala si Lyra sa pag-check ng ID, napansin niya si Kenjing dumaan sa kanyang harap. Good morning. Good morning. Mahina niyang sagot. Sandali silang nagkatinginan pero agad ding umiwas si Lyra. Napansin niyo ni Kenji. May problema ba? Wala. Sigurado ka? Oo. Maikli, diretso at walang emosyon. Tumango si Kenji pero halatang hindi kumbinsido. Sige, kung yan ang sabi mo. At tuluyan siyang pumasok. Pero sa bawat hakbang niya, ramdam niyang distansya. Hindi pisikal kundi emosyonal. Lumipas ang ilang araw na ganito ang takbo. Hanggang sa isang hapon, may kaguluhang nangyari sa loob ng paaralan. Hoy! Tigilan mo yan! Sigaw ng isang estudyante. Nagkumpulan ng mga tao at sa gitna ng gulo, si Kenji. May hawak siyang kwelyo ng isa pang lalaki. Ulitin mo pa yung sinabi mo. Galit na galit ng sigaw. Totoo naman Guard lang naman yung pinopormahan mo. Nagdilim ang paningin ni Kenji. Wala kang karapatang magsalita tungkol sa kanya. At bago pa man siya makapagsuntok, Kenji! Napahinto siya. Boses yun ni Lyra. Malakas, matapang, at puno ng otoridad. Lahat ay natahimik. Lumapit si Lyra. Bitawan mo siya. Pero bitawan mo! At kahit ayaw ni Kenji, unti-unti niyang binitawan ng lalaki. Lumayo ka rito. Sabi ni Lyra sa estudyanteng kaaway niya. Agad tong tumakbo palayo. Tahimik ang paligid. Lahat nakatingin sa kanila. Anong ginagawa mo? pinagtatanggulan kita. Hindi ko kailangan ng tagapagtanggol. Talaga? Pero binastos ka niya. Trabaho ko to, Kenji. Sanay na ako sa ganyan. Natigilan si Kenji. Pero hindi ibig sabihin nun na okay lang. At hindi rin ibig sabihin na kailangan mo makipag-away. Sandaling natahimik ang paligid. Alam ba kung anong pwedeng mangyari sa'yo, ha? Pwede kang masuspinde. Pwede kang mapatalsik. Wala akong pakialam. At ako meron. Sagot ni Lyra na hindi inaasahang tumaas ang boses. Natigilan si Kenji, pati si Lyra. At sa unang pagkakataon, lumabas ang totoong nararamdaman niya. Bakit? Mahinang tanong ni Kenji. Hindi agad nakasagot si Lyra. Bakit ka nag-aalala? Dagdag niya. Napatingin si Lyra sa kanya. At doon, nakita ni Kenji ang mga mata niyang puno ng takot. Hindi galit, hindi inis, kundi takot. Dahil... Nanginginig ang boses ni Lyra, pero agad siyang tumigil at umiling. Hindi mo na kailangang malaman. At tumalikod siya, iniwan si Kenji na mas lalong naguluhan. Kinagabihan, umulan ng malakas, at sa gitna ng ulan, nakatayo si Kenji sa labas ng gate. Basang-basa, hindi umalis, hindi gumalaw, parang may hinihintay. Hanggang sa... Bakit ka nandito? Napalingon siya. Si Lyra. May dalang payong. Umuwi ka na. Hindi pa. Bakit? Hintayin kitang matapos. Hindi na kailangan. Alam ko. Pero gusto ko nga, di ba? Napabuntong hininga si Lyra. Kenji, tigilan mo na to. Ang alin? Yung lahat. Hindi pwede. At bakit? Dahil seryoso ako. Seryoso ako sa'yo. Hindi to laro lang. At hindi ka biro sa akin. Kenji. Alam kong may tinatago ka. At hindi kita pipiliting sabihin. Pero... Lumapit siya ng konti. Hindi ako aalis. Hanggat hindi mo ako tinutulak palayo ng tuluyan.
Tahimik. Tanging tunog ng ulan lamang ang maririnig. Lumayo ka. Hindi. Kenji! Sabihin mo na lang kasi na wala akong halaga sa'yo. Sabihin mo lang yun. At aalis ako, Lira. Mahabang katahimikan ang namutawi. Tumingin si Lira sa kanyang diretsyo. Malalim, pero walang salitang lumabas. Hindi niya kayang sabihin dahil sa kabila ng lahat, may nararamdaman na siya. At yun ang mas kinatatakutan niya. Ngumiti si Kenji. Hindi masaya pero may pag-asa. Iyon lang ang kailangan kong marinig. At hindi mo sinabi. Maghihintay ako. Hindi ako susuko. At sa gitna ng ulan, unti-unti siyang nawala sa paningin ni Lira. Naiwan si Lirang tahimik, basang-basa ang damdamin. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may isang pader sa kanyang puso ang nagsimulang mabasag. Hindi na mapigilan. Sa kabila ng pilit na pag-iwas ni Lira Monteverde, unti-unti nang bumibigat ang kanyang dibdib sa tuwing nakikita niya si Kenji Alvarez. Hindi dahil sa ines, kundi dahil sa takot at damdaming matagal niya ng kinulong. Kinabukasan, matapos ang gabing umulan, mas maaga pa sa dati si Kenji. Tahimik siyang nakatayo sa labas ng gate. Walang motor, walang yabang, walang ngiti. Para siyang isang estudyanteng naghihintay. Hindi ng klase kundi ng isang sagot. Dumating si Lira, nakita niya agad si Kenji. At sa unang pagkakataon, siya ang napahinto. Bakit ang aga mo? Para hindi ako malate. Hindi yun ang tinatanong ko. Hinintay kita. Diretso niyang sagot. Walang umiwas ang tingin. Walang nagkunwaring walang nararamdaman. Kenji, Hindi ako alis. Hanggat hindi mo sinasabi kung anong totoo. napabuntong hininga si Lira. Matigas ka talaga, no? Natuto lang. Dahil sa'yo. Lumipas ang ilang segundo hanggang sa... Pagkatapos ng duty ko, mag-uusap tayo. At sa simpleng pangungusap na yon, parang nanalo si Kenji sa pinakamahalagang laban ng buhay niya. Kinahapunan, sa parehong kanto kung saan sila madalas maghiwalay, nagkaharap sila. Tahimik, walang ibang tao, walang ingay. Tanging puso nilang malakas ang tibok. Anong gusto mong malaman? Yung totoo. Bakit mo ko iniiwasan? Bakit ka natatakot? At bakit hindi mo kayang itulak ako palayo? Napapikit si Lira. Huminga ng malalim at sa wakas pinili niyang magsalita. May minahal ako dati. Hindi siya perpekto. Hindi siya mayaman. Pero totoo siya. Minahal niya ako ng buo. Pinangako niyang babalik siya. Pero hindi na siya nakabalik. Naaksidente siya. At doon natapos ang lahat. Simula noon, pinili kong wag nang magmahal. Mas madali, mas ligtas. Dahil walang mawawala kung wala kang inaasahan. Hindi agad nagsalita si Kenji. Hindi siya nagbiro, hindi siya ngumiti. Lumapit siya ng isang hakbang. Takot ka? Oo, takot akong maulit. Takot akong mawalan ulit. Takot akong umasa, tapos biglang mawawala na naman. Unti-unting tumulo ang luha niya at hindi niya na ito napinigilan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Kenji ang tunay na Lira. Hindi ang matapang na guard, hindi ang striktong babae sa gate, kundi ang isang pusong sugatan na matagal na naghihintay na gumaling. Lira. At kung hindi ako mawala, kung hindi ako tulad niya, kung hindi ako pangako lang, kundi paninindigan, hindi kita pipilitin, hindi kita mamadaliin, pero hindi rin ako aalis. Lumapit pa siya ng konti. Hindi dahil kailangan mo ako, kundi dahil pinili kitang mahalin.
Napahawak si Lira sa kanyang dibdib. Mabilis ang tibok niyon. Magulo ang isip. Pero malinaw ang isang bagay. Totoo si Kenji. Hindi perpekto pero totoo. Hindi ko alam kung kaya ko. Hindi pa ngayon. At hindi mo kailangang madaliin. Maghihintay ako hanggat handa ka na. Sa pagkakataong yun, hindi na mabigat. Hindi na masakit. May pag-asa na. Dahan-dahang ngumiti si Lira. Hindi pilit, hindi peke kundi totoo. Salamat. Salamat sa hindi pagsuko. At salamat din sa pagbubukas mo. At sa paglubog ng araw, dalawang pusong sugatan ang unti-unting naghihilom. Hindi sa isang iglap, kundi sa bawat sandaling pinipili nilang magtiwala muli. Nagbago ang lahat. Hindi biglaan, hindi madali, pero totoo. Matapos ang gabing yon, hindi na umiwas si Lira Monteverde. Hindi na rin siya nagtago sa likod ng kanyang matigas na pader. At si Kenji Alvarez, hindi na rin siya ang dating pasaway na estudyante. Sa bawat umaga sa gate, naroon pa rin si Lira. Naka-uniforme, maayos at responsable. Pero ngayon, may kakaiba na sa kanyang mga mata. Mas magaan, mas buhay, mas totoo. Good morning. Bati ni Kenji isang umaga habang inaabot ang kanyang ID. Tiningnan niyo ni Lira. On time ka na naman. Para sa'yo, lagi na. Nakangiting sagot ni Kenji. Napailing si Lira, pero hindi niya na napigilan ang kanyang ngiti. Lumipas ang mga linggo at unti-unting naging inspirasyon si Kenji sa iba. Ang dating pasaway, naging ehemplo. Pre, ano nangyari sa'yo? Tanong ng kaibigan niya. Wala. Natuto lang akong seryosohin ng mga bagay na mahalaga. At ano yun? Buhay ko. At siya. Hindi naging madali ang lahat. May mga pagkakataong bumabalik ang takot ni Lira. May mga gabi na hindi siya makatulog. May mga sandaling gusto niyang umatras. Pero sa bawat pagkakataon, nandoon si Kenji. Hindi pilit, hindi mapilit, kundi matatag. Hindi ako mawawala. Lagi niyang sinasabi. At unti-unti, natuto si Lirang maniwala. Isang araw, may dumating na balita. Kenji, tawag ng advisor niya. May concern ng parents mo. Gusto ka nilang ilipat ng school. Ilipat? Bakit po? Para daw mag-focus ka at para lumayo ka sa distractions. Alam niya kung anong ibig sabihin nun at kung sinong tinutukoy. Kinahapunan, agad niyang hinanap si Lira. Nandun to sa gate, tulad ng dati. Pero ibang pakiramdam ngayon. Lira. Napatingin si Lira at agad niyang naramdamang may mali. Anong nangyari? Huminga ng malalim si Kenji. Ililipat daw ako eh. Parang may kumurot sa puso ni Lira. Kailan? Sa susunod na linggo? Okay yun ah. Para sa future mo. Ganun lang? Wala lang sa'yo? Kenji. Akala ko ba may nararamdaman ka rin sa akin? Tahimik si Lira, pero ang kanyang mamata hindi maitago ang sakit. May nararamdaman ako, pero natatakot pa rin ako. Hindi dahil ayaw kita, kundi dahil ayaw kitang mawala. Pero kung aalis ka, baka mas mabuting hindi na lang magsimula. Napailing si Kenji at sa unang pagkakataon, hindi siya ngumiti. Hindi ka pa rin pala nagtitiwala. At ikaw, sigurado ka bang hindi ka mawawala? Hindi ko kontrolado ang lahat. Pero ang kaya kong kontrolin, hindi kita iiwan. At kahit saan ako dalhin, pipiliin pa rin kita. Tumulo ang luha ni Lira.
Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katotohanan na ito na ang sandali kung saan kailangan niyang pumili. Manatili sa takot o sumugal sa pag-ibig. Kenji, paano kung masaktan ulit ako? Eh di sasamahan kita sa sakit at hindi kita hahayaang mag-isa. Tahimik pero malinaw. Ito ang pag-ibig na hindi niya hinahanap pero kusang dumating. Dahan-dahan siyang lumapit at sa unang pagkakataon, siya na ang naglakas loob. Hinawakan niyang kamay ni Kenji ng mahigpit. Hindi ako sanay. Matututo tayo. Hindi ako perpekto. Hindi rin ako. Natatakot ako. At nandito ako. At sa gitna ng gate kung saan nagsimula ang lahat, nagtagpo ang dalawang pusong minsang nasaktan pero piniling magmahal muli. Lumipas ang mga araw, umalis si Kenji pero hindi siya nawala. Sa bawat tawag, sa bawat mensahe, sa bawat pangako, pinatunayan niyang totoo siya. At si Lira, hindi na natakot magmahal kundi natutong magtiwala. At sa paglipas ng panahon, bumalik si Kenji. Hindi na bilang pasaway na estudyante, kundi bilang lalaking handang tuparin ang lahat ng kanyang sinimulan. Sa harap ng parehong gate, nakangiti si Lira habang papalapit si Kenji. Late ka. Biro niya. Ngumiti si Kenji. Pero dumating pa rin. At doon nagtapos ang isang kwento ng isang lady guard at isang gate crusher na hindi lamang basta pumasok sa gate kundi sa